titignan po naman po natin yung sitwasyon ni Abraham nung panahon po na iyon na siya po ay nahaharap sa pagdedesisyon. Siguro naguguluhan o nagkakaroon ng pagtatalo sa kanyang kaisipan kung ano ba yung kanyang susundin. Susundin niya ho ba yung kaparaanan ng Diyos? Ano po ba yung kaparaanan ng Diyos? Yung kaparaanan ho ng Diyos ay hintayin ng may pananampalataya ang ipinangakong anak na lalaki kay Sarai. O yung kaparaanan ho ng tao na gawing kalaguyo si Hagar upang magkaanak ng lalaki. So sa sitwasyon ho ni Abram, maaring pinagtatanto niya ito, binabalance niya ang ganitong sitwasyon. Pero tingnan ho natin yung mga naging batayan niya po. Ano kaya ang mga bagay na isinaalang-alang ni Abraham upang piliin niya ang pangalawang kaparaanan, yung second way. Diyan po sa verse 16, yung una niya pong ikinonsidered siguro, na sabi niya sa verse 16 ng chapter 16 ng Genesis, noon ay 86 na taon na si Abraham. 86. 86 years old na ho siya. Siya po ay isang matanda na hong lingkod ng Diyos. Siya po ay sobra na ho sa edad para magkaanak pa. So sinaalang-alang niya, 86 years old na ako. Magkakaanak pa ba kaya ako? Yan. So maging si Sarai ho ay nasa edad na rin po na ganito. Senior na rin ho siya. Sa verse 16 makikita ho natin dyan na sila po ay above seniors na po. Sa atin nga 60 years old ay senior na, ay hindi na ho nanganganak. So sinaalang-alang niya ito na patanda na siya ho ng patanda. Kaya yun, maaaring ito yung isang batay niya. Diyan po sa verse 3, tignan po natin, naghintay na siya ng 10 long years sa pangako ng Diyos. Sa kagaya ng ating nabanggit, 10 taon na ang lumipas, naghintay na siya ng ganong katagal. So, at yung edad niya, nadadagdagan ho. Ngunit wala pa rin yung ipinangako ng Diyos. At yung pangatlo po, ang mungkahi ay galing sa kanyang minamahal. Yan. Yung suggestion ho, o yung suggestion po, na sipingan yung kanyang, yung alipin ni Sarai, ay kay Sarai din po, nagmula with permission, ika nga. Ayan. Na maaring wala ito sa kaisipan ni Abram, ngunit inopen ito ng kanyang asawa. At nagkaroon siya ng kaisipan na baka ito nga. So makikita ho natin na ito yung mga maaaring isinaalang-alang niyang mga rason. Yan. Pero sa ngayon, hindi rin po pwedeng i-permit ng sa iba ka maghanap ng anak. So, tulad ho ngayon, hindi iba po yung kapanahunan, no? Iba ho yung mga teksto ng mga bawat pangyayari. So, tinitingnan ho natin sa kanilang sitwasyon, sa kanilang kapanahunan ay pinapayagan ho. Pero sa ating sitwasyon, hindi po pinapayagan. Sabi nga nung palabas, no, akin lang ang asawa ko. So, talagang hindi restricted talaga. Pero noon, pwede po sa kanila. Yan, yung pang-apat po, ang mungkahing ito naaayon naman sa kanilang kapanahunan, sa kalakaran ng kanilang panahunan. Katulad nga ng sinabi ko, ng mga 12 tribes ay pwede naman po ginagawa po ito ng karamihan nung panahon ho na iyon. So pansinin po natin, ang ginawa ni Abraham ay may katwiran. Kung titingnan ho natin yung pinagbasehan niya ay itong apat na ito. Tumatanda na siya, di ba? Ayan yung minungkahi ng kanyang asawa, at pwede naman sa kanilang rules o sa kanilang batas o sa kanilang kaugalian. Pero ang ginawa niya ito ay maaaring may katwiran, bagaman ang pananampalataya ay hindi katwiran. Hindi naman ito walang katwiran yung kanyang pananampalataya. In other words, ang faith ay hindi laban sa katwiran. Sapagkat ang faith ay higit pa sa katwiran. Mas higit pa ito sa katwiran. Kung sa atin po, sa ating kasalukuyan, may narinig po ba tayong mga halimbawa na o testimony na ginawa ko ang kaparaanan ko sa lahat ng kaparaanan ng tao, ito ho ang naging bunga. Ngunit nung ginawa ko, sinunod ko yung kaparaanan ng Diyos, ito ang nagiging bunga. Meron po tayong narinig ho na mga ganon. Yan. Lalo na pag naisip natin na ang katwiran ay ginagawa naman ng lahat. Yan. Ginagawa nga ng lahat kaya bakit hindi ko gagawin? So, minsan ganoon ang minsan na basihan ng katwiran ho natin. Pero tingnan ho natin dito, sabi dito, ano ang mga dahilan kung bakit ginagawa natin ang ating sariling kaparaanan?
Yan, yun ang tanong. Ano ang dahilan kung bakit ginagawa natin ang mga sarili nating kaparaanan o kaparaanan ng tao? Ang kasagutan ho dyan ay hindi natin alam kung ano yung paraan ng Diyos o kulang tayo sa kaalaman sa kaparaanan ng Diyos. Yan. Kaya nagagawa ho natin yung mga bagay na kaparaanan ho ng tao sapagkat kulang ho tayo sa kaalaman sa kaparaanan ng Diyos. Bakit po? Kulang sa malapitang paglakad kasama ang Diyos. Yun po, doon po tayo nagkukulang. Maaring masipag ho tayo sa kingdom ng Diyos. Minsan, napakasipag po tayo. Nagpo-footwork po tayo para sa Panginoon. Pero nagkukulang po tayo sa panalangin, nagkukulang po tayo sa pagdulog sa Panginoon, nagkukulang po tayo sa paghingi ng karunungan, nagkukulang ho tayo sa pakikipagniig. Lord, ano bang kalooban mo? Sapagkat sa bawat araw po ng ating buhay, nakakaharap po tayo sa mga decision making na kailangan desisyonan na mga pangyayari sa ating buhay. Kaya pag once na hindi ho tayo nakapanalangin sa ating paggising sa umaga, paano natin mararanasan yung wisdom ng ating Panginoon? 'Di ba? Kasi may mga pagkakataon na biglaan kailangan mo magdesisyon kung anong pipiliin mo. So, kailangan ho natin manalangin lagi. Paggising sa umaga, bukod sa pasasalamat sa Panginoon, binigyan tayo ng buhay, ng hininga, ng kalakasan, ng kapayapaan, humingi ho tayo ng karunungan sa Kanya to face that day. Para harapin po natin ang araw na ito upang hindi natin magawa yung kaparaanan natin, kundi magawa ho natin yung mga bagay ayon sa kalooban ho ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na manalangin ho na tayo sa umaga at upang humingi ng guidance sa ating Panginoon upang hindi ho tayo magkulang sa uh, pagkaalam sa mga katwiran o pakaparaanan ng Diyos at para matupad ho natin, masunod ho natin ang kanyang kalooban. At minsan pa, pangalawa ho, yung uh, pananampalataya sa mga bagay na nakikita. Bakit ho natin nagagawa yung kaparaanan ng tao? Sapagkat minsan bumabase ho tayo sa mga nakikita natin. Bumabase ho tayo sa mga nakikita natin. Ang Diyos po ay alam na po, kita niya ang ating hinaharap. Pero tayo po hindi ho natin kita. Ayan. Tsaka pa lang natin madidetermine na kung tama yon o natapos na. Kung nagbunga na ho yung ating dinesisyonan. So, kailangan ho natin na ang ating pananampalataya ay sa Diyos. Hindi ho yung pananampalataya natin o pagdepende natin sa ating mga nakikita o nagbumabase tayo sa mga bagay na nakikita natin. Ay, siguro ito dahil nandito. Pinakita sa akin ng Panginoon ito, kaya ito ang susundin ko. Para tayong namimili lang sapagkat bumabase lang tayo sa nakikita natin. Kumbaga, to see is to believe. Kung nakikita natin, yun lang ang ating paniniwalaan. Pero ang alam po natin, ang pananampalataya ay sa mga bagay na hindi natin nakikita. At ito po ay tinutuon ho natin sa ating Panginoon.